What's up mga kaibigan, kamusta? Muli akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang adventure horror movie na pinamagatang Arachnid. Nagbubukas ang pelikula sa isang lugar sa South Pacific Ocean bilang isang translucent alien. Ang sasakyang pangkalawakan ay sumisipsip ng malaking dami ng tubig. Kasabay ng tubig, iba't iba ang hinihila nito sa wildlife ng dagat. Sa malapit, isang US military stealth bomber ang bumabalik sa base nito pagkatapos ng nakagawi ang paglipad. Biglang ang piloto, na si Jolie Mercer, ay tumatanggap ng mga hindi pangkaraniwang signal sa kanyang radar kaya lumipad siya patungo sa lugar kung nasaan ang spaceship. Bagaman ito ngayon ay ganap na hindi nakikita, si Jolie ay patuloy na nakakatanggap ng mga signal ng radar. Sa madaling panahon pagkatapos, nagsimulang mag-malfunction ang kanyang eroplano dahil sa pagkakaroon ng kakaibang force field ang lugar. Desperado niyang sinusubukan ang lahat ng kanyang makakaya para makontrol ito. Ngunit sa huli, napilitan siyang i-eject, ilang segundo bago bumagsak ang kanyang eroplano sa invisible alien ship. Dumating si Jolie sa isang kalapit na isla na sakop ng makapal na gubat. Nakikita niya ang malakas na usok na tumataas ilang metro sa unahan at pinalaya ang sarili mula sa parachute. Habang sinisiyasat niya ang lugar, nakita niya ang mga nasira ng kanyang eroplano kasama ang mga bahagi ng isang kakaibang spaceship na nakahiga sa paligid. Lalong nagiging kakaiba ang mga bagay kapag ang isang mala-alien na nilalang ay bahagyang lumilitaw mula sa pagkawasak. Takot na takot, inilabas ni Jolie ang kanyang baril ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niyang humihingi ng tulong ang dayuhan. Ito ay biglang niyakap mula sa likuran ng ilang higanteng paa ng insekto. Sinubukan itong barilin ni Jolie, ngunit isang napakalaking gagamba ang kumaripis patungo sa kanya, at biglang nagbago ang eksena. Pagkalipas ng 10 buwan, sa isla ng Guam, ang kapatid ni Jolie at ang private pilot, na si Lauren Mercer, ay dumating sa isang lokal na ospital. Doon, nakita niya ang isang katutubong tribo mula sa kagubatan ng isla na tumatanggap ng paggamot para sa mga nakakatakot na pinsala sa mukha. Huling namataan din ang eroplano ng kanyang kapatid malapit sa parehong gubat at ang tanawing ito ay nagiging labis para sa kanya upang mahawakan. Habang tinitipon ni Lauren ang sarili, napansin siya ni Dr. Samuel Leon at ng kanyang katulong na si Susana Gabriel. Tinatanong nila kung kailangan niya ng tulong, kung saan nagtatanong si Lauren kung ano ang nangyari sa katutubo. Sumagot si Dr. Samuel na ang lalaki ay nagdurusa sa necrotic paralysis dahil sa kagat ng insekto. Naputol ang kanilang pag-uusap ni Lev Valentine, isang retiradong marine na kinikilala ang doktor at si Lauren. Pagkatapos ay ipinahayag na si Dr. Samuel ay ipinatawag sila sa ospital. Nais niyang manguna sa isang medikal na ekspedisyon sa isang kalapit na isla upang iyon ay maaari nilang mahanap kung ano ang kumagat sa katutubo at pigilan ito mula sa pagkalat. Si Valentine na ang bahala sa seguridad habang si Lauren ang mananagot sa paglipad sa kanila pabalik-balik sa isla. Sumasang-ayon ang lahat sa mga tuntunin at kondisyon ng ekspedisyon at sinimulan nilang ihanda ang kanilang mga sarili. Kinabukasan, maagang dumating si Lauren sa airport para tingnan ang makina ng eroplano. Sa malapit, napansin niya ang isang sikat na zoologist, na si Henry Capri na sinusuri ang isang gagamba na kinuha niya mula sa lupa. Di nagtagal, dumating ang iba pang pangkat ng ekspedisyon. Ang grupo ni Valentine ay naglalaman ng kanyang 2 sundalong sina Ber at Reyes, Dr. Samuel, Susana, zoologist na si Capri, at katutubong gagabay na si Toboy kasama ang 2 pang katutubong katulong. Nakakagulat, si Valentine at ang kanyang mga tauhan ay nagdala ng mabibigat na artilleria para sa paglalakbay, na parang sila ay pupunta sa digmaan. Dala na ang lahat ng bagahe, umakyat sila sa eroplano at tumungo sa isla. Maayos ang lahat sa unang ilang oras at masaya ang oras ng grupo. Ngunit tulad ng mga ito malapit nang makarating sa isla, biglang nagsimulang mag-malfunction ang eroplano. Nakapatay ang makina at nagsimula silang lumipad patungo sa dagat. Napagtanto ang bigat ng sitwasyon, mabilis na kinuha ni Lauren kontrolin at inutusan si Valentine na gumamit ng hand pump upang ang mga pakpak ay mano-manong may angat. Gumagana ang plano, at maaaring gabayan ng duo ang eroplano patungo sa beach sa halip na sa tubig. Lahat ay nakaligtas sa pag-crash at walang nasugatan. Nakakagulat, ang makina din ay mukhang maayos naman kahit na ang buong eroplano ay malalim na sa buhangin. Hindi sila makatawag ng tulong dahil ang kakaibang magnetic field sa paligid ng isla ay nakakasagabal sa satellite phone.
Pansamantala, gumagala si Capri mula sa iba, tinitingnan ng isang katutubong species ng spider sa isla. Nang mapansin ni Valentine ang kanyang kawalan, pinapunta niya si Reyes para hanapin siya. Sa kabilang banda, sinimulan ni Capri ang proseso ng pagyeyelo ng sample ng gagamba sa tulong ng likidong nitrogen canister. Habang ginagawa niya ito, isang spider na kasing laki ng pusa ang nagbuhos ng kakaibang likido sa kanyang sombrero na nabubulok sa gilid na parang asido. Walang kamalayan sa panganib, tumingala si Capri, sinusubukang hanapin kung saan nanggaling ang likido. Maya-maya lang, dumating doon si Reyes at may nakita siyang gumagalaw sa mga palumpong. Agad siyang nagpaputok, pinatay ang insekto at tinakot si Capri. Pero wala silang napapansin sa bangkay ng kakaibang nilalang at pasimpleng naglakad pabalik sa dalampasigan. Nang gabing iyon, nagkampo ang grupo sa tabing dagat at tinatalakay kung ano ang dapat nilang susunod na magiging hakbang. Iniisip ni Valentine na dapat nilang subukang paandarin muli ang eroplano. Pero iginiit ni Dr. Samuel na tapusin muna nila ang kanilang gawain sa isla. Dahil siya ang nagpondo sa ekspedisyong ito, ang lahat ay napipilitang sumang-ayon sa kanyang desisyon. Kinaumagahan, iniimpake ng grupo ang kanilang mga bag at tumungo ng mas paloob sa gubat. Ilang oras sa kanilang paglalakbay, ilang tiks ang nahuhulog mula sa isang puno at lupa kay Reyes. Napasigaw siya sa sakit at ang iba ay sumugod sa kanya. Sa kanilang katakutan, ang mga tiks ay nakarating na sa ilalim ng balat ni Reyes. Itinuturo ni Capri na sa mga normal na tiks ay huwag magpakita ng ganoong pag-uugali at nag-theorize na ang mga ito bilang mga bagong species. Ngunit patuloy na sumisigaw si Reyes sa sakit, at nagpa siya si Valentine na magpahinga na ang grupo. Sinuri ni Susana ang kawal at napansin niya ang ilang parang larvae na nilalang na gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Bilang resulta, napilitan siyang patahimikin siya ng mabigat na dosis ng droga, at agad siyang pinatulog. Ang isang inis na Dr. Samuel ay nagtanong kay Capri tungkol sa likas na katangian ng mga tiks na ito, ngunit ang huli ay nananatiling tahimik. Sa kabila ng pagtatrabaho bilang isang zoologist sa loob ng ilang dekada, hindi pa siya nakakita ng ganito. Si Dr. Samuel ay nagagalit sa kanyang kawalan ng kakayahan kaya sinimulan niyang parusahan siya. Nagudyok ito kay Capri na lumayo sa kampo, na sinisira ang mood ng lahat. Habang ang iba ay nagsisimulang mag-empake ng kanilang mga gamit upang simulan muli ang ekspedisyon, nahanap ni Loren si Capri sa malapit at pinapakalma niya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang unang paglipad at kung gaano ito kakilakilabot. At saka, inihayag niya na nagbabasa siya ng libro ni Capri tungkol sa mga gagamba na ibinigay niya sa kanya sa Guam Airport. Ito ay nagpasigla sa kanyang espiritu at ang duo ay bumalik sa iba pang grupo. Di nagtagal, nakarating sila sa isang butas na tila tinitirhan ng isang napakalaking gagamba. Idinagdag ni Valentine na ang butas na ito ay bahagi ng isang tunnel network na itinayo ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Higit pa rito, natagpuan ni Capri ang isang spider na gumagawa ng web nito sa isang sanga ng puno, ganap na nakalantad sa sikat ng araw. Siya ay nalilito dahil ang species na ito ay matatagpuan lamang sa malalim na mga kuweba. Kaya naman, nung nakuha na niya ang gagamba para sa karagdagang pagsusuri, ang grupo ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang oras ay nakarating sila sa isang nayon, malalim sa kagubatan. Ang nayon ay tahanan ng ilang katutubong pamilya ngunit sa kasalukuyan ay tila desyerto. Gayunpaman, pinababa ni Bercy Reyes sa balkonahe ng isa sa mga bahay at sinimulang suriin ni Capri ang espesimen ng gagamba na nakuha niya. Sa kanyang sorpresa, ang gagamba ay tila nag-evolve at bumuo ng isang matigas na skeleton. Dahil dito, pareho sina Capri at Dr. Samuel na nabigla dahil ang naturang ebolusyon ay tumatagal ng milyon-milyong taon. Dahil walang natitira sa nayon, ang ekspedisyon ay hindi na maaaring magpatuloy pa. Gusto na ngayon ni Dr. Samuels na bumalik sa dalampasigan at makaalis sa mapanganib na islang ito sa lalong madaling panahon. Ngunit ipinakita sa kanya ni Loren ang isang piraso ng parachute na nabawi niya mula sa isa sa mga katutubo. Ang parachute ay pag-aari ng kanyang kapatid na si Jolie, kaya ayaw niyang bumalik nang hindi alam ang nangyari sa kanya. Habang patuloy na nag-uusap ang grupo, si Reyes ay nagsimulang magsuka ng dugo ng marahas at ang ilan ay naglalabasan din sa kanyang dibdib at mga mata na malabughaw na nilalang dahilan para mapasigaw siya sa sakit.
Si Bear ay hindi kayang makitang naghihirap ng ganito ang kanyang kaibigan, kaya tinapos niya ang kanyang buhay sa isang tama ng bala sa ulo. Ang insidente ay ikinagulat ng lahat, at sa wakas ay napagtanto nila na dapat silang umalis dito. Nang gabing iyon, habang tulog ang lahat, si Lauren ay lumabas ng mag-isa sa gubat. Siya ay nasa ilang metro ang layo mula sa nayon nang salakayin siya ng isang higanteng malasentipid na nilalang. Natatakot, isang malakas na hiyaw ang kanyang pinakawalan, na nagpapaalerto kay Valentine at sa mga katutubo sa kanilang grupo. Si Toboy at isa sa kanyang mga kaibigan ay mabilis na sumugod sa kanya na may mga dalang machete. Nagawa nilang iligtas si Lauren ngunit ang katutubo ay hinuli ng nilalang. Kinaladkad siya nito paakyat sa isang puno at sinimulang sakalin. Ngunit bago siya nito tapusin, si Toyboy ay nahak ang buntot ng nilalang, na nagudyok dito na ihulog ang katutubo sa sahig. Pagkatapos ay mabilis silang bumalik sa nayon, kung saan nakahanda na ang iba pang grupo na may mga baril. Nang maglaon, habang sinusubukan ng lahat na maunawaan kung ano ang nangyayari, nakahanap si Lauren ng isang piraso ng isang military bag na pag-aari ng kanyang kapatid, na nagpaparamdam sa kanya na wala na siyang tsansang mabuhay. Nasiraan ng loob, sinabi niya kay Valentine na pumayag lang siya sa ekspedisyong ito para hanapin niya ang kanyang kapatid. Ilang sandali pa, sinuri ni Capri ang buntot ng malasentipid na nilalang na nagawa ni Toboy na ihak. Wala pa siyang nakikitang katulad nito dahil parang crossbreed ang nilalang sa pagitan ng ilang mga hayop. Si Capri pagkatapos ay na-theorizes na ang lahat ng mga nilalang na ito at nag-evolve ang isla upang maging mga tugatog na mandaragit. Nang marinig ito, nagpasya si Valentine na masyado nang mahaba ang expedition kaya babalik sila sa beach kinaumagahan. Ngunit nung sumikat ang araw kinabukasan, wala na si Capri. Inis na inis, hiniling ni Valentine kay Bear at sa isa sa mga katutubo na umakyat sa pinakamalapit na burol upang maghanap ng network signal. Ang natitira sa kanila ay magpapatuloy upang hanapin ang nawawalang zoologist. Sa kasamaang palad, si Bear at ang katutubong lalaki ay hindi nakakaabot ng malayo dahil sila ay inaatake ng isa pang nilalang. Si Bear ay nagpaputok, ngunit ang nilalang ay nagbuga ng asido, pinatay ang katutubong lalaki bago tumakas. Sa ibang lugar, narating ni Capri ang isang clearing kung saan ang mga nakapaligid na puno ay ganap na natatakpan ng sapot ng gagamba. Kinabigla siya nito, dahilan para matisod siya sa lupa. Pagkatapos ay nakita niya ang bangkay ng tila alupihan na nilalang na sumalakay sa kanilang kampo kagabi. Gaya ng iniisip niya kung anong uri ng hayop ang maaaring pumatay nito, isang higanteng gagamba ang bumaba mula sa puno sa itaas at inaatake siya. Maya-maya, nakarating din sa clearing ang iba pang grupo. Gulat na gulat sila nung nahanap nila si Capri na nasa pagitan ng dalawang puno, at ang kanyang katawan ay natatakpan ng sapot ng gagamba habang ang kanyang ulo ay nakalitaw. Sabik niyang isiniwalat na isang higanteng gagamba ang sumalakay at tinurukan siya ng makamandag na neurotoxin. Dahil dito, magaan ang kanyang pakiramdam at manhid. Ang katawan ni Capri ay sumanib na sa sapot at ngayon siya ay isang buhay na host para sa mga itlog ng gagamba. Nang wala ng ibang pagpipilian, tinurukan ni Susana si Capri ng morphine upang siya ay mamatay ng walang sakit na nararamdaman. Pagkatapos ay tinalakay ng grupo ang kanilang susunod na hakbang nang biglang dumating ang isang napakalaking gagamba sa pinangyarihan. Ito ay nagudyok sa lahat na tumakbo para sa kanilang buhay, ngunit si Dr. Samuel sa kasamaang palad ay nahuli at nilamon. Pagkatapos ay hinabol nito si Toboy habang sina Lauren, Susana, at Valentine ay nakatakas. Sa susunod na eksena, narating ng trio ang isang inabandonang outpost ng militar na malalim sa gubat. Mabilis nilang nilock ang pinto sa likod nila ngunit umakyat ang higanteng gagamba sa ibabaw ng outpost. Napagtanto ni Susana na nauubusan na sila ng bala pero napipilitan pa rin silang barilin ito kapag nakapasok ang gagamba sa isa sa mga bintana. Ngayong, wala nang natirang bala sa baril, si Valentine ay lumukso sa halimaw na may gamit na kutsilyo. Gayunpaman, hindi niya mapantayan ang sobrang lakas ng higanteng gagamba. Nagsisimula ito kaladkarin siya palayo sa outpost at malapit na itong tumusok sa ulo, kaya binaril ni Lauren ang mga mata nito. Nagiging sanhi ito sa nilalang na magpakawala ng nakakatakot na tili at pansamantalang umatras. Pagkatapos ay kinaladkad ng dalawang babae ang sugatang si Valentine sa isang maliit na cabinet sa loob ng outpost. Ngunit bago nila maisara ang pinto,
Kinaladkad ng gagamba si Susana at brutal na pinatay, sa harap mismo ni Lorraine. Hinila siya ni Valentine sa loob at nagtagumpay ang dalawa tumakas sa outpost sa pamamagitan ng isang nakatagong trapdoor sa sahig. Gaya ng hinulaan niya kanina, mayroong malawak na network sa mga tunnel sa ilalim ng isla na orihinal na itinayo ng mga Hapon. Ito ay humahantong sa kanila palabas sa isang bukas na espasyo na malayo sa gagamba. Pagod na pagod ang dalawa na hindi na sila makatakbo pa at makatulog sa ilalim ng bukas na kalangitan. Kinaumagahan, natisod sila ni Bear at Toboy at ginising sila. Nakayanan pala nila na makarating dito matapos iwasan ang mga nilalang sa kagubatan. Dahil malubhang nasugatan si Valentine, dinala nila ito sa bakanan ng lagusan at iniwan siya doon. Ang natitirang tatlo pagkatapos ay pumasok sa loob upang patayin ang gagamba alang sa lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating sila sa isang silid kung saan ang gagamba ay tila sumasailalim sa molteng habang nakabalot sa isang kakon ng sarili nitong sapot. Sinabi ni Loren na ito ang pinakamahusay na oras upang salakayin ang halimaw, bilang insekto ay may malambot itong skeleton at kaagad pagkatapos sumailalim ito sa molting. Gayunpaman, bumabalik ang kanilang plano habang mas maagang lumabas ang gagamba sa kakon nito gaya ng inaasahan. Agad itong sumunod kay Bear at pinatay siya sa lugar. Sa sumunod, ibinaling ng halimaw ang atensyon kay Lorraine at ibinalot siya nito sa sapot. Pero habang hinihila siya nito ng mas malalim sa tunnel, tinamaan ni Toboy ang ilalim ng tiyan nito gamit ang 3 knuckle-alasong darts. Pinapahina nito ang halimaw sapat na para hilain ito ni Lorraine pababa sa isang matalim na bato, para sa ikamamatay nito. Sa pagtatapos ng pelikula, isang sugatang si Valentine at Lorraine ang lumabas sa kuweba. Habang papunta sila patungo sa dalampasigan, pinapanood sila ng isa pang higanteng gagamba na nakatago sa kanilang itaas. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!